Good day mga ka-sports natin dyan. Wala nang makakapigil pa sa harapan ng dalawang team na maraming mga fans. Tsak dadagungdong ang Smart Araneta Coliseum sa pagharap ng Creamline Cool Smashers kontra sa Choco Mucho. Dalawang team na ayaw magpakabog kapag nasa loob ng court. Sino ang magwawagi? Creamline Cool Smashers o ang Choco Mucho? Bagamat sister team ang dalawang ito, pero walang magbibigayan pag nasa bakbakan na ng labanan. Sisi Rondina at ang ating superstar na si Gemma Galanza maghaharap na. Tots Carlos papalagba kay Dindin Manabat. Sino ang titiklop sa dalawang team na ito? Mars Alba pautakan sa pagsiset versus naman sa ating Kyle Negrito. Malapit na tong maganap at sa December 3 ito sa Smart Araneta Coliseum kung saan 6:30 PM. Depende yan sa mauunang laban. Kung mati 3 sets ay magsisimula to ng maaga-aga 6:30, ngunit kapag hindi 7 PM to. Well, dahil nga marami na naman mga nag-i-expect na kanilang fans kung sino ba ang mananalo sa kanilang laban sa December 3, 6:30 PM sa Araneta Coliseum. Ngayon pa lang ipapaalam ko na sa inyo at ipapasilip kung sino ba ang mas malakas sa dalawang team na ito at sino ba ang mananalo. Kilala naman natin na si Sisi Rondina ay palaban sa loob ng court at ang ating Queen Gemma Galanza ay ganun din. Ngunit pagdating sa usaping All-Stars, sino ba ang mas angat at sino ba ang mas nakakalamang individually na kanilang mga players? Aalamin natin kung sino ba ang mananalo. Dito pa lang ay magkakaroon na kayo ng ideya kung sino ang mananalo. Kayo, kanino kayo tataya? Sa Creamline ba or sa Choco Mucho? Well, ako sa Creamline. 100% panalo ang Creamline dito. Paano ko nasabi? Panoorin hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Choco Mucho nakaharap sa matinding sitwasyon sapagkat malakas ang kanilang makakatunggali. Ang kanilang sister team na Creamline Cool Smashers dadaan sa butas ng karayom. Ang nasabi nating Choco Mucho bago nila matalo ang Creamline. Kung matatalo nila, dahil alam naman natin na di kalibre ang mga mandalaro pagdating sa CCS. Ngunit dito sa Choco Mucho ay halos piling-pili lamang ang mga magagaling. Kahit sabihin natin na may mga veterana dito gaya ni Sisi Rondina, ngunit hindi ito sasapat kung talagang si Sisi lang ang gagalaw. Kinakailangan talagang magtulungan sila. At syempre, nakadepende na nga ito sa kanilang coach. Ang head coach nila kontra sa head coach ng Creamline. Dante Alinsunurin versus Sherwin Meneses. Sino ang mas angat sa dalawang ito? Sino ang mas mautak? At sino ang mas aangat sa kanilang mga gameplay? Ano-ano ang kanilang mga diskarte para maungusan nila ang isa't isa? Well, same sila. Meron nang napatunayan pagdating sa larangan ng volleyball, pero para sa akin, medyo mas lamang dito si Sherwin Meneses. At pagdating naman sa kanilang setters, Mars Alba versus naman kay Kyle Negrito. Say magaling, say may napatunayan na pagdating sa larangan ng volleyball, pero kung pag-uusapan sa utakan ngayon ay mas lamang nga itong si Kyle Negrito, kung saan meron na nga siyang final MVP award at meron pa siyang best setter award, at higit sa lahat kasama nga siya ngayon sa rank number 3 bilang best setter, samantalang si Mars Alba ay nasa mababa nga na posisyon. Dahil nga wala si Boss Dina Wong ay wala siya masyado ngayong aasahan at talagang kinakailangan magdoble effort ng ating Mars Alba kung gusto niya na manalo ang kanilang team, lalo't ngayon sunod-sunod nga ang kanilang pagkatalo at delikadong matalo nga sila ng CCS dahil mas magaling naman talaga kasi si Kyle Negrito.
Pero nakadepende na rin to sa kanilang first ball. Kung maganda ang first ball, syempre maganda rin ang pagkakaset ng mga setters. Talagang utakan na lang pagdating sa dalawang ito. Pero pagdating kasi sa kanilang individual performance, lamang talaga itong si Kyle Negrito kahit sa kanyang mga services ay talagang palong-palo pagdating sa loob ng court. Nakaka-score siyang marami. Kaya kinakailangan utakan ni Mars Alba si Kyle Negrito kung gusto niyang manalo sila. Dumako naman tayo sa kanilang libero. Tang Ponce, isa sa mga pinakamagaling na best libero rin sa PVL versus naman sa meron ng best libero sa international na si Kayla Atienza. CCS versus Chocomucho libero, sino ba ang mas magaling? Kila Tang Ponce at Kayla Atienza. Alam natin na depende rin ito sa kanilang gising dahil meron rin mga maalat na laro si Kayla Atienza at lalo na itong si Tang Ponce. Kadalasan nga ay hindi niya mahabol-habol ang bola, pero itong si Kayla Atienza kapag kailangan na kailangan niya talaga itodo niya ang galing ay lumalabas nga ang kanyang abilidad pagdating sa floor defense at kitang-kita nga natin na talagang kahit si Dawn Makandili ay tinatapatan niya sa dalawang liberong ito, mas lamang si Kayla Atienza kontra kay Tang Ponce. At pagdating naman sa kanilang middle blocker, Lorraine Picaña, ang rookie na pumalit kay Madi Madayag dahil nga si Madi ay nasa Japan, kontra naman kay Pangs Panaga na veterana na pagdating sa creamline. So sa dalawang middle blocker na ito, kahit sabihin natin na palaban sa loob ng court itong si Lorraine Picaña, ay hindi pa rin siya uubra kay Pangs Panaga. Mas lamang pa rin si Pangs Panaga dahil sobra ng daming napatunayan nito pagdating sa PVL. At pagdating naman sa kanilang mga katandem, Cherry Nunag ng Chocomucho kontra naman sa magaling na middle blocker ng creamline na si Bea De Leon. Sino ba ang mas angat sa dalawang ito? Well, sa nakikita ko kasi ngayon, batay nga sa kanilang naging performance ngayon conference, ay mas lumilevel up ang galing ni Bea De Leon kontra kay Cherry Nunag. Kinakailangan doblehin rin ni Cherry Nunag ang kanyang effort para matapatan niya si BDL. Kitang-kita naman natin na sobrang ganda ng inilalaro sa loob ng court ni Bea De Leon. Halos talagang nasa rank number 2 nga siya bilang best middle blocker, samantalang si Nunag ay nasa mababang posisyon. So ibig sabihin pagdating sa mga middle blocker, middle attacker, lamang talaga ang creamline. Pagdating naman sa kanilang opposite hitter, Kat Tolentino kontra naman sa superstar MVP na si Tots Carlos. Alam natin na galing pa lang siya sa injury pero naka-recover na itong si Carlos at pumupuntos na nga agad ito ng double digits. At kung pag-uusapan natin sa kagalingan, medyo kayang-kaya naman tapatan sana ni Kat Tolentino itong si Tots Carlos. Kaso ang problema lang kay Kat Tolentino, minsan ay off siya. Kung kaya mas lamang pa rin dito si Tots Carlos sa kanya at mas marami nang napatunayan. If ever naman hindi sila ang maglarong opposite hitter, si Dindin Manabat ng Chocomucho kontra naman sa ating beauty queen na si Michelle Gumabaw ng Creamline. Sa dalawang ito, kitang-kita naman natin na sobrang lakas naman ni MG. Matangkad lang itong si Manabat pero kung sa pag-uusapan sa kagalingan at sa pautakan ay mas lamang talaga ang ating beauty queen na si Michelle Gumabaw. Si Gumabaw pa rin ang mas lamang. So pagdating sa opposite hitter, lamang pa rin ang Creamline. At pagdating sa mga outside spikers naman tayo, dito naman tayo kay Honey Royce Tubino kontra naman kay MV Fons. Same silang magaling at same na palaban pagdating sa loob ng court. Ngunit kung pag-uusapan sa kasalukuyan, kahit sabihin natin na veterana na itong si Honey Royce Tubino, mas lumilevel up pa rin ang galing ni MV Fons at mas magaling siya ngayon conference kontra kay Honey Royce Tubino na minsan nababangko pa
At ito talaga ang pinakahihintay natin, ang salpukan nga ng dalawang superstar, ang Darna ng Choco Mucho na si Cici Rondina at ang Darna ng Creamline Cool Smashers na si Queen Gemma Galanza. Ang dalawang ito ay talagang magbabardagulan sa loob ng court at same magaling, same palaban, same may MVP at final MVP na award. Well, kung pag-uusapan sa kagalingan, nasasabi lang nila na mas lamang si Cici Rondina kay Gemma Galanza sapagkat top scorer nga ito. Pero syempre, ang Creamline kasi ay hindi lang isa ang scoring machine, kung kaya talagang mas lamang naman itong si Cici Rondina kay Gemma Galanza pagdating sa top scorer. Pero kung tutuusin sa kagalingan ay pantay lang sila ni Gemma Galanza, at para sa akin nga mas lamang pa si Gemma kay Cici Rondina. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakita ang nasabi nating mga players na tapatan ng Choco Mucho kontra sa Creamline Cool Smashers. Para sa inyo, kung ako naman ang inyong tatanungin ninyo, para sa akin talaga Creamline pa rin ang mananalo, pero syempre depende rin yan sa opinion ninyo. Inirerespeto naman natin kung para sa inyo Choco Mucho ang mas malakas, pero para talaga sa akin Creamline Cool Smashers ang mas malakas. 100% ay hindi pa talaga kaya pataubin ng Choco Mucho dahil kulang talaga pa sila sa puwersa at sa chemistry. Subalit hindi talaga sila pagbibigyan ng Creamline dahil alam natin na wala namang bigayan dito, dahil tulad ng sinasabi ng karamihan, baka raw pagbigyan ng CCS ang Choco Mucho para manalo ito. Well mga ka-sports, tingnan na lang natin sa kanilang harapan. Alam natin na magandang bardagulan to at naniniwala ako walang laglagan sa laban na ito. Matira ang matibay kung sino ba talaga sa kanila ang mas malakas. Pero para sa akin, tataob ang Choco Mucho sa loob lamang ng 3 sets. Mark my words, at talagang never mananalo ang Choco kontra sa Creamline. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.